Hi, hello sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghay ng ating pong pagbasa. Para naman sa araw po ng Miyerkules, ang petsa ay July 31, 2024. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 13. Ang mga talata ay 44 hanggang 46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahangin po natin sa Aklat ng Simbahay taong 2024. Ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Ito po ay isang patalinghaga na pangungusap at pangangaral ng ating Panginoong Yesus na inihalin tulad niya ang paghahari ng Diyos sa kayamanang nabaon o nakabaon sa bukid at ang perlas na mamahalin. Ang mga nakasumpong nito ay ipinagbili ang lahat ng kanilang mga ari-arian para lamang mapasa kanila yung kayamanang nakabaon na natuklasan at yung perlas na mamahaling napakahalaga na nakita ng mga ngalakal. Ang paghahari ng Diyos ay inihahalin tulad sa kayamanang nakabaon at napakahalagang perlas. Anong ibig sabihin nito sa ating buhay? Kapag nasumpungan natin ang mga bagay na ito, sapagkat ito ang paghahari ng Diyos, kaya nating iwaksi, kaya nating iwan, kaya nating i-dispose, kaya nating ibenta ang lahat, mapasa kamay lang natin ang paghahari ng Diyos. Kung may mga taong handang isakripisyo ang lahat para sa makalupang kayamanan, nalilipas at mawawala din naman, gaano pa kaya kung ang kayamanang nakataya ay ang ating kaligtasan at ang kaharian ng langit? Kung may mga taong handang isakripisyo ang lahat para sa makalupang kayamanan, nalilipas at mawawala din naman, gaano pa kaya kung ang kayamanang nakataya ay ang ating kaligtasan at ang kaharian ng langit? So, hindi natin may pagpapalit. Kapag nasumpungan na natin ang kaharian ng langit, ang paghahari ng Diyos, dapat kaya nating bitawan ang lahat ng mga bagay na pumipigil para mapasa atin yung dapat na pinakaaasam natin, ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng langit. Mapangahas at tila matapang ang naging hakbang ng mga tauhan sa Ebanghelyo na ipagbili ang lahat ng iba pa nilang yaman para lamang sa yamang nahukay at natagpuan. Maaari nating alamin o isipin ang mga posibleng mga dahilan. Pwede. Marami kang posibleng pwedeng isipin mga dahilan bakit nila kayang ibenta ang lahat ng kanilang ari-arian at mabili lang yung bukid at mabili lang yung mamahaling perlas. Anong ibig sabihin? Hindi sila malulugi eh. Mapasa kanila lang yung kayamanang nakabaon at yung perlas na napakahalaga. Tayo din, hindi tayo malulugi kapag nasumpungan natin ang paghahari at ang kaharian ng langit. Batid ng mga tauhan ang napakataas na halaga ng kayamanang natagpuan nila. Hindi nila magagawang isakripisyo ang lahat ng kanilang yaman para sa isang bagay na alam nilang mas mababa ang halaga kung ikukumpara sa kayamanang natagpuan. Yun mga kapatid. Bakit hindi sila malulugi? Dahil ang kwento o talinghaga ay ginamit bilang paglalarawan sa kaharian ng Diyos, kung tunay nating kinikilala ang kahalagahan ng kaharian ng Diyos bilang isang pinakadakilang yaman na kailangan nating hanapin, magagawa din nating talikdan o talikuran ang anumang yamang lumilipas alang-alang sa Diyos na tanging makapagbibigay ng kaligayang hindi kailanman maibibigay ng anumang makamundong yaman. Dahil tiyak ang kapakinabangan sapagkat tapat at totoo ang Diyos sa kanyang mga salita. Hanapin mo muna ang paghahari ng Diyos at ang lahat ay ibibigay sa iyo, sabi ng Matthew 6:33. Ito ang pangako ng Diyos sa mga naghahanap sa kaharian ng Diyos bilang pinakadakilang
yaman. Kaya nga kailangan din natin, totoo, ng mga material na bagay sa mundong ito habang tayo nabubuhay, ngunit higit natin kailangan ng Diyos para sa buhay na walang hanggan, ang paghahari at ang kaharian ng langit, ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Maraming salamat at pagpalain po tayo palagi ng ating Panginoon, ang akin lang laging sambit. I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye. Thank you, God, for everything.